mangga yung mansa, like itabas. Soaking, a whitening agent. Yan po ang message ng Lord for us today. 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Verse 17. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Ito pong teksto po natin ay meron pong 4 major principles. Na ibig sabihin po, tuwirang sinasabi ng banal na kasalatan, ano po ba yung 4 major principles na ito? First, all scripture is useful for teaching. Lahat po ng salita ng Diyos from Genesis chapter 1 up to Revelation, yan po ay sinasiyan ng salita, sinasiyan ng Espiritu ng Diyos upang magamit po natin, upang matuto. Kaya nga po, kung bibigyan po natin ng konting terminology, that is wisdom. Karunungan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Another major principle, all scripture is adequate or useful for rebuking. Naalala po ninyo si Jesus Cristo, matapos po niya mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Ang ginamit po niyang pag-rebuke kay Satan ay salita ng Diyos na nanggaling po doon po sa Old Testament scripture. Another terminology, ito po yung tinatawag po natin the authority of the Bible. Na kung meron po tayong i-rebuke, i-reproof na isang tao, whether gumagawa ng kasalanan, nahulog sa kasalanan, nalunod sa kasalanan, hindi po natin pwedeng gamitin yung sarili po nating desire, hindi po natin pwedeng gamitin yung sarili nating wordings to rebuke that person. Kung hindi yung pinaka-the best way na magagamit po natin is the Word of God. Another major principle is all scripture is useful for correcting or correction. Kaya naman po yung the inerrancy of the Bible. Ibig sabihin, free from error, walang mali yung Bible, kaya pwede po natin itong gawin to correct our wrongdoing, wrong actions, wrong beliefs. Di ba? Kahapon, sabi nga, paggunaw na ng mundo. Di ba? Naglagay sila ng maraming art, naglagay sila ng maraming mga babala. Sabi doon is, May 21, 2011 is Doomsday. Ito pong grupong po ito is a religious sect or group na nanggaling po sa bansang Amerika. Kasala po ninyo yung mga tao yun. Binenta po nila lahat ng kanilang ari-arian, including yung kanilang bahay, lupa, kotse. Nag-resign po sila sa mga trabaho nila para lang po sabihin sa buong mundo that May 21, 2011 is the end of the world. But again, sabi po ng Bible, all scripture ay sinasiyan ng Lord upang gamitin po natin para ituwid yung mga maling aral. At the same time, ito pong grupong ito is considered to be a false prophet and a false religion. Dahil alam po natin sa Matthew chapter 24, sabi po doon, wala pong nakakaalam ng tiyak na muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Meron bang natakot sa inyo kahapon? Meron bang nagtinda at nagbenta ng kanilang lupain? Meron, sabi nga po natin, soaking is a whitening agent. Na ito po yung nagpapadalisay, na ito po yung nagpapakuti, ito po yung nagtaayos sa buhay ng isang tao. And of course, another major principle is all scripture is useful for training in righteousness. Yan po yung tinatawag po natin building one's character. Na ang salita po ng Diyos ay sapat. Remember, sapat po ito. Hindi na po natin kinakailangan pa ng ibang book.
Hindi na po natin kinakailangan ng iba pang mga babasahin upang tayo po'y matuto, upang tayo po'y mabago, kung hindi sapat na po ang salita ng Diyos, upang ito pong ating karakter na pangit ay mabago. Ang 2 Timothy po ay isang personal na sulat ng isang spiritual na tatay sa kanya pong spiritual na anak. During this time, si Apostle Paul po ay nakulong na po sa bansang Roma at inintay na lang po niya yung kanya pong paghatol upang siya po ay pupunta ng ulo. This time, dahil po niyang ibigay sa kanya pong mahal na anak sa pananampalataya, ang isang bagay na hindi pwedeng agawin sa kanya ninyo. Ito po yung doktrina, ito po yung paniniwala sa banal na kasulatan. The Bible itself. Meron po tayong 3 main points na aaralin about the Word of God. Anong mangyayari sa isang tao? Anong mangyayari sa isang mananampalataya kung siya hindi magbababad sa salita ng Diyos? It's either maganda or on the other hand, maaaring makamakad. Kung tayo hindi magbababad sa salita ng Diyos at kung tayo naman ay magbababad sa salita ng Diyos. First main point, the Scripture as a source of delight. Pag sinabi po natin delight, kasiyahan, kaligayahan, kalinlingan ay makukuha lamang sa salita ng Diyos. Tingnan po ninyo si Apostol Pablo. Siya po, ang sabi po niya doon, nais ko lang pong basahin para lubusan po natin maunawaan. Sabi po doon, sa verse 10, now you followed my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, and perseverance. Verse 11, persecutions and suffering, such as happened to me at Antioch, Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord rescued me. Tingnan po ninyo, nakuha po niya Apostol Pablo na yung kanyang kasiyahan ay paghari despite sa kanyang naranasan na persecution. Alam po ninyo si Apostol Pablo, 3 beses po siyang muntik nang mapangamak at bawian ng buhay. Sa kanyang pong paghayo, sa kanyang missionary journey. Una po, yung nagkaroon po ng tinatawag na stampede. Inilagay po siya sa isang sisidlan, pinagulong, tinapon, nakaligtas. Pangalawa, siya naman po ay babatuin, kasama po si Apollos ng mga tao because sila po ay nag-aayag ng salita ng Diyos. At pangatlo, sila naman po ay naglalakbay papunta sa isang lugar patungo sa Italy upang magasik ng salita ng Diyos. Nagkaroon ng bagyo at pinasilbya pa ni Owa yun. Yung pangalan ng bagyong yun. Ano nga ba yun, Owa? Yung pangalan ng bagyong yun? Kalimutan mo na? Hindi si Undo yun. So, 3 beses po siya muntik na mapahamak at namatay for the sake of spreading the Word of God, to propagate the Word of God. Pero sabi niya, nakita ko yung aking kasiyahan sa salita ng Diyos. Proverbs chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Alam po ninyo, si Apostol Pablo niniwala ko, wala ko siyang ginawa sa buong buhay niya. Although siya po ay naligtas, middle age na po siya, matanda na. Pero the rest, nung siya po ay nakakilala kay Lord, He delighted Himself basically in the Word of God and of the Word of God. Wala nang iba. Yung kanyang kaligayahan, even though na siya'y papatayin, mapapahamak, still, sabi niya, hindi ako magsasawang ipahayag ang salita ng Diyos sa 4 na sulok ng mundo.
Minsan nga po, ang tanong po natin, bakit po hirap ang mananampalatayang magbagong buhay? Bakit po 5 taon na sa pananampalataya, 10 taon na Kristiyano, still in bondage pa rin po sa tinatawag na old nature? Why? It is because hindi po tayo nag-soak sa salita ng Diyos. Still, meron pa rin po stain sa ating puso na hindi natatanggal simply because hindi po natin nakita yung ating sarili na nagiging masaya sa salita ng Diyos. Psalms chapter 119 verse 105. I hide your word in my heart so that I may not sin against you. Ang iyong salita ay aking itinatago sa aking puso upang hindi ako magkasala anuman ang aking gagawin laban sa iyo. Even though alam natin yung Word of God, even though alam po natin, naririnig po natin yun, pero still, hindi tayo delighted. Pag sinabing delighted, ikaw ay nai-enlighten. Merong nagbabago, merong bumubukas sa iyong puso, nagiging masaya ka, dahil ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. How much more, tayo po na namumuhay ngayon ay isang magulong mundo na ang tanging kasiyahan lang dapat natin ay ang salita ng Diyos. Ngayon po, ang kasiyahan po ng tao sa mundong ito ay 4 na bagay. Fame, honor, success, and wealth. Kapag itong 4 na bagay na ito meron tayo, masasabi natin na we are delighted. Pero, kung ating pong pag-aaralan sa salita ng Diyos, makukuha lang po natin ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat ang mga bagay kung ito'y lilipas, yung fame, honor, success, and wealth, lahat po yan ay mawawala. Subalit sa salita ng Diyos ay patuloy po namin. Alam po ninyo, ang satisfaction ay kailanman hindi mararanasan ng isang tao. Kung ang kanya pong hangad sa buhay ay maging mayaman, maging maganda ang buhay. Although walang problema doon. In-honor ng Lord yung personal dream, personal vision. But how about yung vision ng Lord sa buhay po natin? And I thought, ang sabi po ni Gordon Haddon Clark, siya po ay isang teacher sa Wheaton College. Sabi po niya dito, truth is the only everlasting satisfaction. Truth is the only everlasting satisfaction. Ang katotohanan, ito lamang po yung magbibigay sa atin ng satisfaction sa buhay. Dahil the moment na tayo po ay naghahangad ng marami, the moment na nagiging greedy tayo, hindi tayo satisfied. Kaya tama po si Gordon Haddon Clark na tanging katotohanan lamang ang magsasatisfy sa ating buhay. Another main point, the Scripture as a source of security and strength. Sa isang taong malapit ng mamatay, ano kayang pakiramdam? Sino po ba yung binitay sa Singapore? Singapore po ba yun? Taiwan. Tama, Taiwan. Saan ba? Doon. Pakagulyo tayo. Di ba si Sally Villanueva? Saka yung kanya po kasamang dalawa. Yung 1 week po, before po silang natulan ng lethal injection, hindi na po sila makatulog. Dahil nandun yung kaba, nandun yung pwede pa bang